Hello po mga ka-hunter. Ito po, may pag-uusapan po tayo ngayon. Pabalikan po natin yung BSP series na 5 peso na 2009. Ito po, bago natin pag-usapan muna ano po tayo ngayon. Ito po, nakikita nyo po yung mga barya sa lapag po, mga 5 piso. Ito po mga 5 piso ay pag-uusapan natin. Ito yung mga NGC series at saka BSP series po. Ito po, balik tanaw po tayo sa 5 peso. 2009. May 4 na variant po ang 2009 na hinahanap po ng mga collector natin ng mga value po. Meron po siyang hinahanap na 4 na variant. Yung isang variant na po yun ay yun po ang meron pong value. Ito po at papakita natin sa inyo sa Numista. Sa Numista po, tayo po ay bumabase sa Numista, sa mga presyo ng Numista. Ito po ay katotohanan lang po para sa Numista lang po ito. Kasi marami pong nagtatanong sa atin at nagchat-chat na at nagko-comment. 2009 na 5 piso po ay nagtatanong po kung magkano ang halaga. 4 na variant po kasi ang 2009 na 5 peso. Ang pera po natin ng mga coins mga ka-hunter, alam nyo ba mga ka-hunter, hindi porke 2009 po ay ayun na po ang hinahanap ng mga natin, mga ka-hunter, ng mga katulad natin, mga kasama mga coin collector po, ay hindi po yon. Ito po, ipapaliwanag po natin sa inyo kung ano ba talaga ang hinahanap ng mga ating mga collector na may value na 2009. Ito po, may hawak po tayong dalawang 2009 pero 4 po variant po yan. 4 po na may variant po yan. Ipapakita ko lang po sa inyo kung ano yung variant ng hinahanap ng mga ating mga collector na may collector value katulad sa mga sa Numista po, nakalagay po sa Numista yan. Ito po, papaliwanag natin papakita natin sa inyo para sa mga hindi po nakakaalam at mga baguhan lang po ngayon na para makita rin at malaman po nila kung ano po talaga ang hinahanap sa 2009 na may value. Kasi po nakikita po yan sa reverse. Ito, papakita ko pa, papaliwanag po sa inyo dito po sa Numista. Ito po, pakita ko po na ito, ito sa Numista po, nasa Numista po tayo. Ayan po, 5 peso BSP series po. Ayan, year 1995 to 2007, 5 peso. Currency niya 1962. Date, composition nickel brass, weight 7.7 grams, diameter niya 27 mm, thickness niya po ay 1.187 mm, shape niya round, syempre thickness niya mild, horizontal middle ligament po, number niya ay 1680, reference number niya ay KM 272 series 1995 series po siya. Ang obverse niya po, ang tinatawag na obverse, ito pong harap na si Emilio Aguinaldo ang nakikita nyo. Ayan po ang obverse. At ang reverse naman po, ito po sa likod ang makikita nyo, ang logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas, may cogwheel. Ayan po yung cogwheel at yung narrow race natin, mga ayan po mga ka-hunter. Ngayon po, ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano po talaga ang hinahanap sa 5 peso na 2009 na may 4 na variant. Ito po, ating papakita sa inyo ang 4 na variant na yan, na ayon sa Numista po. Ayon sa Numista po, ipapakita natin, hanapin po natin at inyong makikita po kung anong variant po ang hinahanap may value. Ito po ang tingnan po natin, ang 1995 reverse 1 fine 10 peso, very fine 17 pesos.
1996. 1996 niya, reverse 1, 10 peso, 20, verifying 26. 1997, reverse 1, G, 550, very good, 16 pesos, fine, 16 pesos. Yung very good fine niya, verify niya, 16 pesos, extra fine ay 35 pesos. AU niya ay 40 pesos. Uncorrelated niya po ay 49 pesos. Ang maintenance niya po dito sa ating merkado ay 37.37%. Yan po ang ano ng 1997. Yan po yung reverse 1. Ang PI naman na reverse 1 ay ang verify niya 14 pesos, extra fine 16 pesos. Reverse 1, 1998, 5 peso, 7.90. Ang G niya po, ang very good, ang good niya ay 7.90 pesos. Ang very good niya 9.10 pesos. Ang fine niya ay 11 pesos, very fine niya ay 17 pesos, extra fine niya ay 30 pesos, AU niya ay 33 pesos, uncirculated niya ay 36 pesos. Ito po ay 1998 yung reverse 1 na very fine ay 240. Ayun po ay yung PI na yan po ay yung hinahanap na may mid-mart po yan. Ang 1999 PI reverse 1 na 5 peso, 5.50 pesos, extra fine niya ay 22 pesos, 2% po. Ang 2000 niya ay 2000 year 5 peso reverse 1, very fine lang pong nakalagay rito ay 56 pesos. Medyo malaki rin po, di ba mga ka-hunter? Ang 2001 niya, ang reverse 1, 5.50. Ang very good niya, 9.10. Ang fine niya ay 19 pesos. Very good fine, 19 pesos. Extra fine, 27. AU niya ay 39. Uncirculated niya po ay 170. Medyo mataas po ang 2001 natin na 5 pesos po. Basta uncirculated po ay 170 pesos. Ayan po ang mga presyo ng ating mga numista po. Tayo naman po ay bumabase po tayo sa mga numista. Ito naman po ay pag-uusapan talaga natin dito ay yung apat na variant po na 2009. Ayan po. Reverse 2. Very good 10. Fine 12. Very good fine 13 pesos. Ang naka-record po rito sa numista niya ay 3% na lang po ang 2009 na reverse 2. Ang reverse 3 naman po sa 2009 5 peso ay 0.8%. Wala po siyang record na presyo sa numista. Isa po siya sa isang rare na hinahanap din po ng mga ating mga collector, mga kasamang collector, mga collector po. Ayan po. Lalong-lalo na po ang rare na hinahanap ng ating mga collector ay yung reverse 4 na meron na lang pong 0.6% na lang po siya dyan mga numista. Paano nyo pa ba malalaman kung ano ang hinahanap at ang reverse 1, reverse 2, reverse 3, reverse 4? Ito po ang ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga reverse na hinahanap para makita nyo sa reverse kung paano nyo po malalaman kung siya ay reverse 4, reverse 2, o reverse 3. Ito po yan. Meron po tayong 5 peso rito. Ito nga lang po ay dalawa. Dalawa nga lang po itong ating bariyang 5 peso. 2009. Parehas po silang 2009. Ito mga ka-hunter. Makikita nyo po ayan. Ayan po. Pares po sila ng overs. Pares po sila ng overs.
Ayan po. Para sila ng uwers mga ka-hunter. Pero makikita nyo po rito sa reverse. Lagi po kayong didepende sa reverse. Diyan nyo po makikita kung ano pagkakaiba ng ating pera. Sa 5 piso. Ito po nakikita nyo dito po sa kanyang year. Nakita mo po ang kanyang year. Ito pong 1993, nakita nyo po mga ka-hunter. Yung 1 niya, ang kanyang 1, ito po. Ayan mga ka-hunter. Ay halos magkakadikit na sila. Ayan po. Tapos yung cogwheel niya, ayan po. Tapos yung narrow race, yung sun. Ayan, ito po ay reverse 2. Ayan po. Ayan. Nakita niyo po. Pero meron pa akong hawak na reverse 4 na nag-iisa lang po. Ito po ang reverse 4. Tingnan niyo maigi ang kanyang year. Ang pagkakaiba. Pagkakaiba po niya ay ito po. At focus lang po natin ang ating camera. Ito po. Ito po mga ka-hunter. Yan. Nakita niya mga ka-hunter. Yan. Ayan mga ka-hunter. Nakita niya mga ka-hunter. Yung 1 niya halos magkakahiwa-hiwalay po sila. Yung kanilang mga letra ay numero ay magkakahiwa-hiwalay. Yung 1 niya nandito halos sa ito po ang tinatawag na N-ring na yan. Nakapatong na po ang number 1, nakapatong na po sa taas at magkakahiwa-hiwalay po sila. Ayan po. Tingnan niyo po maigi pagsamahin natin ang dalawang ito. Ito po ay die 4, ito po ang die 2. Ayan po. Ang sa baba po ay die 4, ang sa taas ay die 2. Tingnan niyo po ang year niya. Halos magkaiba po, di ba? Mga ka-hunter, makikita niyo magkaiba. Ayan po, magkakaiba po yan. Nakita niyo po mga ka-hunter. Magkahiwalay po ang number 1. Tsaka yung sinasabing die 3 po, yung dalawang numero ng 9, halos magkatabi po. Magkadikit po sila. Plus magkatabi po. Ito po kasi ay die 2. Ang die 3 po ay halos magkadikit na po sila. Yung 9 na yan. Yung 9. Yung dalawang 9 po. Ayun po ang die 3. Ito po ay die 4. Wala po tayo ngayong die 3. Kaya po, ang hinahanap po ng mga collector natin ay yung die 3 at die 4 po. Kung mayroon man ngayong ganyan, makikita ang ganyan, send nyo lang po sa mga kasama nating mga collector. Send nyo lang po. Baka magustuhan ang inyong mga barya, lalo kung maganda ang mga barya nyo at mga uncirculated, ay bibilin po yan ng mga collector. Lalo na po ang 2006 na 5 peso. Yan po ay apple of the eye ng ating mga kolektor. Yan po ay binibili sa malaking halaga ng ating mga kolektor. Lalo na po sa mga nagbubuo ng mga series dahil napakahirap pong hanapin ang 2006 na 5 peso. Ayan po ay apple of the eye ng ating mga kolektor, mga kasama mga kolektor, mga kaibigang kolektor. Ayan po ay hinahanap, lalo yung mga 2006 po na yan. Ayan po ang hinahanap. Ito naman po nga pala yung ating
NGC series na 5 peso. Yung 2019 na pros po. Yan po ay ilan na lang po, ilang percent na lang po yan din sa Nomista. At ito rin po ang 2019 na pros, ito rin po ay isang rare at bibihira din pong makita sa ating mga sirkulasyon, kasi nga po ay mahirap makita po yung mga ganitong barya, lalo na ito. Ito po yung mga pros, lagi nyo po mga tatandaan mga ka-hunter, ang mga pros po, ito po yung pros. Nakikita nyo po yung mga gumagalaw na sinag na umiikot. Ayan po. Titingnan po natin sa Numista kung magkano po ang ng baryang ito ng NGC 5 pesos na 2019 na pros. Titingnan po natin sa Numista kung magkano po ang halaga. Tayo po ay lagi dumidepende po sa Numista. Tingnan po natin sa Numista kung magkano po yan, mga ka-hunter. Hanapin lang po natin mga ka-hunter at i-search muna natin mga ka-hunter para malaman po natin yung kanyang halaga ng 2019 na pros. At sa mga hindi po nakakaalam, para malaman, lalong-lalo na po yung nagbago pa lang po nagbubuo ng mga ganyang mga barya at nangongolekta, sa mga baguhang mga nangongolekta po, para malalaman po natin po mga ka-hunter. Dali lang po at hanapin po natin yung sa Numista po, para makikita nyo, papakita ko po sa inyo kung magkano ang halaga nyan. Doon po tayo depende sa Numista po. Ayan po, dali lang po at mga ka-hunter, medyo hindi, ayan, ito po, search po natin NGC 5 peso coins round NGC series. Ayan po, ayan po mga ka-hunter, ito nyo mga ka-hunter, year 2017 to 2020, value ay 5 peso, currency niya ay 1967 date, composition niya nickel plated in steel. Ayan po, ang weight niya ay 7.4 grams, diameter niya ay 25 mm, thickness niya ay 2.2 mm, shape niya syempre round po. Ayan, ito mga ka-hunter, nakalagay dyan sa School Latin si Andres Bonifacio, ang ating bayani dyan sa Pilipinas. At sa likod niya po, ang likod niya ay nakalagay yung si Tayapak po, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang age niya pong sinasabi, ito po yung age na sinasabi po. Itong gilid, plain lang po yan, plain. Yan, ayan po, yung age na sinatawag na plain. Ayan po. (2017) very fine 35 pesos, extra fine 52 pesos, AU 55 pesos, unseculated niya po ay 61 pesos. 0.31% po ang 2017. Okay, kukunti na lang din po sa circulation, pero marami na lumalabas na 2017. 2018 naman po, ang verify niya 35 pesos, extra fine 39 pesos, AU niya 62 pesos, 62 pesos. Pares lang po siya ng uncirculated, 62 pesos. Pero ito po ang 2018 na
frosted die ay wala, ang uncirculated niya pa ay wala pong nakikita na presyo nga. Ito po ay mahirap hanapin. Kaya nakikita nyo po sa numista wala pong presyo. Kasi ito po ay mga rare na hindi kaya pang presyo po mga numista natin. Kasi po ito ay mahirap hanapin. Hindi nila alam kung katulad niya po ngayon 4% lang po ang ginawa ng Bangko Sentral dito sa ating Pilipinas ang perang yan. Kaya medyo mahirap pong hanapin, kaya po siya ay may mga value. Ayun po ang talagay nyo tatandaan. Kung sino po yung pinakakonting ginagawa ng Pilipinas ng Bangko Sentral, siya po yung may value. Kaya po, ayan po. Ang variant po ng 2018 na NGC series ay dalawang variant din po. Isang frosted die, tsaka isang hindi frosted. Ayan po. Sana maintindihan nyo po yung 2019 naman po. Ang 2019 ang PI1 ay verify niya ay 35 pesos, extra fine pares lang, EU pares lang. Ang circulated niya ay 52 pesos. At ito po ay may 0.27% na lang po na umiikot. Mas medyo marami pa pong umiikot sa atin. Ngayon po itong 2019 na frosted reverse. Ayun po sinasabi ko sa inyo na 2% na lang po ang tumatakbo rito at mahirap hanapin po ang frosted reverse na 2019. 2% na lang po. At wala po siyang presyo sa numista, lalo ito po ang 2020 na NGC series na may 1.5% po dito sa ating na umiikot sa merkado na 1.5% na lang po ang umiikot. Pero ako po ay nagtataka bakit po ang gumawa ang Bangko Sentral ng round na 2020 tapos meron silang nagunal na 2020 nagtapos ng 2021. Dapat kasi ang ano ng mga ang Bangko Sentral kasi kaya pinalitan nila yung round natin na 5 piso, katulad yun 5 piso kasi nagkakalituhan nga lang po. Ang 5 piso ay parang piso lang po, pero parang piso lang din po, kaya nalilito yung mga ano. Kaya pinalitan po nila ng nagunal. Kaya lang po akin din po pinagtatakan bakit po gumawa ang BSP series ng round na 2020 samantalang dapat continuous po yon dito sa nonagonal. Dapat hihinto po ang 5 peso na NGC series sa 2019 at susundan po ng year 2020 ng nonagonal. Diba? Parang error po ang tinatawag ang 2020. Kaya lang hindi ko rin po masasabi, pero sa akin palagay parang gano'n ang nangyari kasi dapat po mahihinto na natin siya pa ron mga ka-hunter. Kaya kayo po mag-comment na lang po kayo kung ano po ang nyo nalaman nyo na ito po mga ka-hunter. Maraming salamat po sa sunod na pagsaliksik natin ng ating mga barya. Sana po ay mag-comment lang po kayo mga ka-hunter. Ako ay nagugulan din po rito sa nonagonal at saka sa circle, lalo sa 2020 na round na 5 pesos na NGC at tinuloy ng nonagonal. Comment lang po kayo. Maraming salamat. Kung bago lang po kayo dito sa aking YouTube channel, paki-like at paki-share na rin po para nalalaman din po ng ating mga baguang mga ka-hunter at paki-subscribe na lang po. Maraming salamat po sa ating uling pag-uusap mga ka-hunter. Maraming salamat.